Ang unang pagkakataon na nakilala ko si Marco ay tila eksena mula sa isang pelikula. Nakaupo ako sa isang maliit na kafe, malapit sa opisina, pinapawi ang pagod ng maghapong trabaho habang humihigop ng mainit na kape. Puno ang lugar ng mga tao, pero sa kabila ng ingay, naramdaman kong may mga mata na nakatuon sa akin. Nang lingunin ko, siya ang nandoon. Matangkad, maamo ang mukha, at may ngiting parang kayang tunawin ng anumang problema. Nagpakilala siya. Marco, hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong init na bumalot sa akin nang makipag-usap siya. Para bang biglang gumanda ang araw ko at nawala ang bigat ng mundo. Nagkwentuhan kami, at sa loob lang ng ilang minuto, para bang matagal na naming kilala ang isa't isa. Simple lang ang pakiramdam. Isang estranghero na tila nauukit sa alaala mo, sa puso mo. Naging madalas ang pagkikita namin. Sa tuwing magtatapos ang araw ko sa opisina, palaging nandoon si Marco sa kafe. Tinahak namin ang parehong landas pauwi. Palaging nagkakataon. Palaging may dahilan. Hindi ko alam kung sinasadya niya o talagang tadhana ang gumagawa ng paraan. Pero hindi ko na inalam. Pinili kong sumama sa agos. Sa bawat pag-uusap, sa bawat ngiti niya, unti-unti akong nahulog. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinubukan kong iwaksi ang tanong na pumapasok sa isip ko, sino ba siya sa likod ng mga ngiti? Mahal kita, ang sabi niya isang gabi, habang nakaupo kami sa isang parke. Ang ilaw ng mga poste ay tila mga bituin sa lupa, at ang malamig na hangin ay nagdadala ng kakaibang kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, pero ang puso ko, tila nagdesisyon na bago pa ako makapagsalita, mahal ko rin siya. At doon nagsimula ang relasyong akala ko ay perpekto. Sa loob ng ilang linggo, lumigaya ako sa piling niya. Hindi ko na pinansin ang mga tanong ng kaibigan ko, ang mga paalala na parang may kakaiba kay Marco. Hindi mo ba napapansin na palagi siyang nagmamadali? Na hindi mo man lang siya nakikilala ng buo? Ang sabi nila. Pilit kong binabaliwala ang mga yon. Ang mahalaga, masaya kami. Masaya ako. Ngunit isang gabi, habang magkahawak kami ng kamay sa isang tahimik na restaurant, tumunog ang cellphone niya. Napatigil siya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ang pagkunot ng kanyang noo. Sagutin mo, ang sabi ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan sa tono ng boses ko. Tumayo siya at lumayo. Iniwang mag-isa ako sa lamesa. Pagbalik niya, tila ibang tao na siya. Hindi na siya ang Marco na kilala ko. May kung anong bigat sa kanyang mga mata. Isang lihim na tila gustong kumawala, pero ayaw niyang sabihin. Kailangan kong umalis, ang sabi niya. Hindi na ako nakapagtanong. Hindi ko na siya pinilit. Pero ang umuusbong na pagdududa sa puso ko ay hindi ko na kayang pigilan. Kinabukasan, naisip kong sundan siya. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. Pero ang pakiramdam na may tinatago siya ay hindi ko na kayang baliwalain. Sinundan ko siya mula sa kafe hanggang sa isang subdivision na hindi ko kilala. Tumigil siya sa harap ng isang bahay at doon ko siya nakita. Isang babae ang bumungad sa pintuan, maganda, matangkad, may hawak na bata. Tumakbo ang bata papunta kay Marco habang ang babae naman ay ngumiti at hinalikan siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Marco, ang lalaking mahal ko ay may pamilya na pala. Ang sakit na naramdaman ko sa mga oras na yon ay parang isang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Ang mundo ko, ang lahat ng pinaniwalaan ko, biglang nagiba. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Marco, alam kong nakita niya ako. Pero sa halip na magulat, para bang alam niya na ang mangyayari. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay tila nadudurog ako. Ipapaliwanag ko, ang sabi niya, pero hindi ko na siya hinintay. Tumakbo ako palayo habang ang luha ko ay bumabagsak na parang ulan. Sa gabing yun, hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking akala ko'y perpekto, ay isa palang malaking kasinungalingan. Pero ang mas masakit,
Hindi ko alam kung kaya ko siyang talikuran. Ang puso ko, sa kabila ng lahat ng sakit, ay tila nakakapit pa rin sa kanya. Sa tuwing magtatagpo kami ni Marco, palagi kong nararamdaman ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Para bang ako ang mundo niya, ang sentro ng lahat ng kanyang atensyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit kahit anong pag-aalinlangan ang dumadaan sa isip ko, nawawala ito kapag nginitian niya ako. Ang bawat paghawak niya sa aking kamay, ang bawat bulong niya ng mahal kita, ay tila sapat na upang burahin ang lahat ng tanong sa aking isipan. Sa kanya, natutunan kong maniwala muli sa pag-ibig, isang damdaming matagal ko nang iniwasan matapos masaktan sa nakaraan. Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na kainan sa gilid ng bayan, napansin ko ang kanyang pagiging balisa. Bagamat sinubukan niyang itago, halata ang bigat sa kanyang mga mata. "Marco, may problema ba?" Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang braso. Hindi siya kaagad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa malayo, tila may iniisip na malalim. Nang magbalik ang kanyang tingin sa akin, ngumiti siya ng pilit. "Wala, mahal. Pagod lang siguro ako," sagot niya. Pero hindi iyon kapani-paniwala. May kung anong gumugulo sa kanya at ramdam ko iyon. Sa kabila ng aking pag-aalala, pinili kong manahimik. Ayoko siyang pilitin. Alam kong darating ang tamang oras para sabihin niya sa akin kung ano man ang bumabagabag sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw sa akin na may itinatago siya. May mga pagkakataong bigla siyang nawawala, hindi sumasagot sa mga tawag o mensahe ko. Kapag tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabi ang parehong dahilan, trabaho. Hanggang isang araw, nagdesisyon akong suriin ang lahat. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Siguro ang sobrang pagmamahal ko sa kanya o ang matinding takot na baka may iba siyang mahal. Sinundan ko siya nang hindi niya alam. Sa isip ko, mali ito, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nang makita ko siyang pumasok sa isang bahay sa may dulo ng kalye, nanlambot ang tuhod ko. Hindi ito ang opisina niya. Hindi ito lugar para sa trabaho. Sa loob ng ilang minuto, nanatili akong nakatayo sa labas ng bahay, nanginginig. Hanggang sa makita ko siyang lumabas, kasama ang isang babae na may hawak na batang paslit. Ang tanawing iyon ay parang suntok sa dibdib. Hindi ko kayang huminga. Ang babae, na mukhang nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, ay nakangiti habang hawak ang kamay ng bata. Si Marco, na palaging sinasabi sa aking, "Ikaw lang ang mahal ko," ay mukhang masaya, komportable, parang nasa sariling pamilya. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing yon. Ang mundo ko ay parang gumuho. Ang bawat alaala namin ni Marco, ang mga yakap, ang mga halik, ang mga pangako, biglang naging kasinungalingan. Hindi ko na napigilan ng mga luha. Pakiramdam ko, isa akong malaking hangal. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Mahal ko siya, pero paano ko tatanggapin na hindi ako ang nasa tamang lugar sa buhay niya? Kinabukasan, nagdesisyon akong makipagkita sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin, pero alam kong kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Sa kabila ng sakit, umaasa akong may dahilan siya. Isang paliwanag na kahit papaano ay magpapagaan sa nararamdaman ko. Nagkita kami sa parke, sa lugar kung saan una niyang sinabi sa akin na mahal niya ako. Ironiko, hindi ba? "Marco, kailangan natin mag-usap," sabi ko, diretso at walang pasakalye. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla, pero nanatili siyang kalmado. "Anong problema, mahal?" tanong niya. Pero ako ang hindi makasagot agad. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan ko siya. Sinusubukang hanapin ang kahit anong senyales ng pagsisisi sa kanyang mukha. "May pamilya ka ba?" tanong ko, halos pabulong. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Bigla siyang natigilan at ang mata niya, na palaging puno ng pagmamahal, ay tila nabahira ng takot. "Sino ang nagsabi sa'yo?" Balik niya, pero hindi ko na hinintay ang sagot niya.
Nakita kita kagabi, Marco. Ang babae, ang bata. Pamilya mo ba sila? Sa wakas, inamin niya ang lahat. Oo, may asawa siya. Oo, may anak siya. Pero sa gitna ng lahat ng kanyang mga pag-amin, patuloy niyang sinasabi na ako ang mahal niya. Hindi ko na mahal ang asawa ko. Hindi ko sinasadya, pero ikaw ang bumuhay sa puso ko. Sabi niya habang pilit akong hawak sa braso. Gusto kong maniwala, pero paano? Paano ko haharapin ang katotohanang ako pala ang kabit? Ang taong pumasok sa buhay ng isang pamilya na hindi ko alam. Habang tumutulo ang luha ko, tumayo ako, handang umalis. Pero bago pa ako makalayo, humabol siya at muling hinawakan ang kamay ko. Please, wag mo akong iwan. Pagsusumamo niya, hindi ko kayang mawala ka. At doon, sa gitna ng parke, sa gitna ng sakit at pagkakagulo ng damdamin ko, biglang lumapit ang isang batang paslit, ang parehong bata na nakita ko kagabi. Papa, bakit nandito ka? Tanong ng bata, habang hawak ang braso ni Marco. Tumayo ako, nagulat, hindi makapagsalita. Ang bata, ang inosenteng bata na walang alam sa gulo ng mundo ng mga matatanda, ay nagbigay ng tanong na walang sagot. Parang huminto ang oras. Si Marco, na hawak ang kamay ng bata, ay tumingin sa akin ng may pakiusap. Pero sa sandaling iyon alam ko na, hindi ko na kayang manatili sa kwentong ito. Hindi ko kayang ipaglaban ang pag-ibig na alam kong mali mula sa simula. Malamig ang hangin ng gabi, pero ang pawis sa noo ko'y parang hindi nauubos. Kasama ko si Adrian, tulad ng dati, sa isang maliit na kainan sa gilid ng parke. Ang mga ilaw ng poste ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid namin. Pagod siya mula sa trabaho, pero nakuha pa rin niyang lambingin ako. Hinawakan niya ang kamay ko, tulad ng laging ginagawa niya, at naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga tanong na bumabagabag sa isip ko, mahal ko siya. Mahal ko ang lalaki na ito nang higit pa sa anumang bagay. Alam mo ba kung gaano mo ako napapasaya, Mia? Bulong niya, habang nakatingin sa aking mga mata. Parang may magic ang kanyang boses, ang bawat salitang binibitawan niya ay parang musika sa pandinig ko. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko, may kirot. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa puso ko na hindi mapakali. Parang may kulang, o baka may mali. Minsan, iniisip ko kung bakit palaging gabi ang mga pagkikita namin. Bakit hindi siya pwedeng maglaan ng oras sa umaga o hapon? Bakit palaging may dahilan kung bakit kailangan niyang umalis ng maaga? Pero lagi niyang sinasabi, dahil mahal kita. At ang mga salitang yon, paulit-ulit kong pinaniniwalaan. Habang kumakain kami ng pares, may pumasok na mag-asawa sa kainan. Ang babae, nakaalalay sa matandang lalaki, tila may edad na, ngunit masaya sa bawat hakbang na ginagawa nila. Napatingin ako sa kanila, at sa di maipaliwanag na dahilan, may kirot sa dibdib ko. Ganito ba ang magiging kami ni Adrian? Ganito ba ang magiging hinaharap namin? Pero bago ko pa maipagpatuloy ang iniisip ko, naramdaman ko ang pagpisil ni Adrian sa kamay ko. Anong iniisip mo? Tanong niya, nakatingin sa akin ng malalim. Ah, wala. Sagot ko, pilit nang ngumingiti. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Lagi siyang ganito, matalas, laging alam na may bumabagabag sa akin. Sa pag-uwi ko, ang mga tanong na pilit kong nilalabanan ay bumalik ng mas malakas. Napatingin ako sa cellphone ko, nagbabaka sakaling magpapadala siya ng mensahe. Pero wala. Tulad ng dati, palaging kailangan kong hintayin ang oras na siya mismo ang magpaparamdam. Parang kontrolado niya ang bawat aspeto ng relasyon namin. Hindi siya nagkukulang sa pagpapakita ng pagmamahal, pero may limitasyon, may linya na hindi ko maitawid. Kinabukasan, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Tinawagan ko siya at sinabing magkita kami sa isang coffee shop malapit sa opisina ko. Dumating siya, tulad ng dati, maayos ang itsura, naka-long sleeves na puti at pantalong itim. Parang laging perpekto ang itsura niya.
Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nabighani. Ang bigat ng dibdib ko ang nangingibabaw. Mia, anong nangyari? Tanong niya habang umupo sa harap ko. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Adrian, mahal kita, pero may mga tanong ako. Hindi ko na kayang itago. Sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Pero kita ko ang pag-iwas sa kanyang mata. Bakit palaging gabi lang tayo nagkikita? Bakit hindi mo ako maipakilala sa mga kaibigan mo? Bakit parang may tinatago ka? Tahimik siya. Nilapag niya ang tasa ng kape sa mesa at tumingin sa akin na para bang may bigat ang bawat sagot na hindi niya masabi. Sa puntong yun alam kong may sagot siyang ayaw ibigay. Mia, hindi ganito kadali. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Anong hindi kadali? Pilit kong tanong. Ang boses ko'y nanginginig na. Napabuntong hininga siya. Pinaglaruan niya ang tasa ng kape pero hindi siya tumingin sa akin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Ang puso ko'y parang tumatakbo ng mabilis pero hindi ko alam kung saan patungo. Mia, may asawa ako, sabi niya. Mahina ngunit sapat na upang basagin ang mundo ko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang yon, ang katotohanan yon ay bumaon sa puso ko ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Ang lalaki na minahal ko ng buo, ang lalaki na pinangarap kong makasama habang buhay ay hindi akin. Hindi siya malaya. Hindi niya ako pwedeng ipaglaban. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Halos hindi ko na makontrol ang boses ko. Ang bawat salita ko'y puno ng sakit, galit at pagkalito. Mia, hindi ko sinasadyang mahalin ka. Hindi ko sinasadyang ilagay ka sa ganitong sitwasyon pero hindi ko kayang mawala ka. Sagot niya. At sa puntong yon, bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang may asawa siya o ang katotohanang hindi ko kayang lumayo sa kanya. Mahal ko siya. Pero ang pagmamahal na ito, ang magiging dahilan ng pagkawasak ko. Tumayo ako. Hindi ko na kayang magtagal pa. Hindi ko na kayang tingnan ang mga mata niyang puno ng pagsisisi. Lumabas ako ng coffee shop, pero bago pa man ako makalayo, narinig ko ang boses niya. Mia, hintayin mo ako. Hindi ko sila mahal. Ikaw ang mahal ko. Tumigil ako sa paglakad. Ang mga salitang yon, kahit gaano kasakit, ay pilit na kumakapit sa puso ko. Pero bago pa man ako makapagdesisyon kung babalik ako sa kanya, narinig ko ang tunog ng cellphone niya. Sinagot niya ito at kahit mahina, naririnig ko ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Adrian, pauwi ka na ba? Hintayin ka ng mga bata. Sa puntong yon, alam kong tapos na. Ang lalaking mahal ko ay hindi akin at hindi kailanman magiging akin. Ang gabi ay tila baga, mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga bituin ay nagkukubli sa likod ng makakapal na ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na parang sinasalamin ang bigat ng aking kalooban. Naroon ako sa loob ng kotse niya, nakaupo sa upuan ng pasahero, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana habang dahan-dahan naming binabaybay ang mga kalsada ng lungsod. Ang mga ilaw mula sa poste ng kalsada ay naglalaro sa kanyang mukha, na tila isang larawang buhay na hindi ko kayang alisin sa aking isipan. May problema ba? Tanong niya. Binabasag ang katahimikan. Agad akong napalingon sa kanya, pilit nang umingiti upang itago ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Ang daming gumugulo sa isip ko nitong mga huling linggo, lalo na't napapansin kong may mga pagkakataong tila may itinatago siya. Wala, sagot ko. Ngunit ramdam kong ang boses ko'y kulang sa lakas. Tulad ng puso kong unti-unting bumibigay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang kaba, ang pagdududa, ang takot na baka ang mundong pinangarap ko sa aming dalawa ay isang ilusyon lamang.
Pinarada niya ang kotse sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Sa lugar kung saan, madalas kaming pumunta tuwing gusto naming mag-usap ng masinsinan. Tahimik siyang bumaba, binuksan ang pinto para sa akin, at inalalayan akong lumabas. Kahit sa gitna ng aking pag-aalinlangan, naroon pa rin ang mga simpleng kilos niya na nagpapakita ng pagmamahal. O baka naman pagpapanggap lamang. Tumayo kami sa ilalim ng isang punong may mga dahong unti-unti nang nalalagas dahil sa malamig na hangin. Hinawakan niya ang aking kamay at kahit na ang paghawak na yon ay nagdudulot ng init sa aking balat, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili kung totoo ba ang lahat ng ito. Alam kong may iniisip ka, sabi niya. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko gamit ang kanyang daliri. Sabihin mo sa akin. Ayoko nang may tinatago ka. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang mga kutob ko, ang mga kwento ng kaibigan kong nagbabala sa akin tungkol sa kanya. Ang mga pagkakataong tila may mga sagot siyang hindi ko mahanap. Pero paano kung mali ako? Paano kung ang lahat ng ito ay bunga lamang ng aking takot? Ngunit bago pa ako makapagsalita, nauna na siyang magsalita. At ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. May sasabihin ako sa'yo, aniya. Ang boses niya ay puno ng bigat na tila nagpapaalam. Napatingin ako sa kanya at sa mga mata niya ay naroon ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isang pahiwatig ng pagsisisi. Ano yun? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Ang mabilis na tibok ng puso ko ay parang orasan na nagbibilang ng mga segundo bago ang isang pagsabog. May pamilya ako, aniya, at parang biglang natigil ang lahat ng tunog sa mundo. Ang hangin ay huminto sa paggalaw, ang mga dahon ay tila tumigil sa pagkalagas, at ang puso ko'y parang bumagsak mula sa aking dibdib. Hindi kita niloloko, dagdag niya, ngunit ang boses niya ay tila hindi ko na marinig. Ang mga salitang iyon ay wala nang saysay sa akin. Ang lahat ng mga alaala namin, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga pangakong binitiwan niya, ay biglang nawala sa isang iglap. Ang sakit ay parang apoy na kumalat sa loob ng aking katawan. Hinuhubaran ako ng lahat ng paniniwala ko sa kanya. May asawa ako, pero hindi na kami masaya. Patuloy niya. Pilit na binibigyan ng dahilan ang ginawa niya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahalin ka. Ang mga salitang iyon ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang uunahin, ang galit, ang pagkabigo, o ang sakit ng katotohanan. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko'y ako ang mundo niya. Pero ngayon, nalaman kong isa lamang pala akong bahagi ng kanyang mundo na pinilit niyang itago. Lahat ng to ay kasinungalingan? Tanong ko. Ang boses ko'y puno ng poot at luha. Hindi niya ako sinagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ko, ngunit agad ko itong binawi. Hindi ko na kayang maramdaman ang init niya, para itong apoy na susunog sa akin kung hindi ko lalayuan. Pinili kita, anya. Ngunit ang mga salitang iyon ay wala ng bigat. Hindi ko alam kung paano pa ako maniniwala sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Parang lumulutang ang katawan ko habang ang isipan ko'y puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, habang pilit kong binubuo ang sarili ko, may dumating na tawag sa telepono. Hindi ko kilala ang numero. Ngunit sinagot ko ito, umaasang kahit papaano'y makakalimutan ko ang sakit. Ikaw ba si Mia? Tanong ng babae sa kabilang linya. Ang boses niya ay malamig, puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung paano siya kilala, ngunit ang pangalan ko'y tila mas malalim ang bigat sa kanyang bibig. Opo, sino po sila? Tanong ko, ang boses ko'y nag-aalangan. Ang asawa ni Daniel, sagot niya. At ang mundo ko'y parang biglang bumagsak muli. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang sinabi. Alam kong may relasyon kayo.
Pero may mas dapat kang malaman. Ang boses niya ay mas lalong naging matalim. Bawat salita ay parang kutsilyo na tumatagos sa akin. Hindi lang ikaw ang babae niya. Pagkatapos ng ilang linggo naming lihim na pagsasama, unti-unting lumalalim ang nararamdaman ko para kay Marco. Para bang ang bawat sandali na magkasama kami ay nagiging isang pelikulang puno ng saya, kilig at pagnanasa. Sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, nararamdaman ko ang init sa loob ng puso ko. Hindi ko na iniisip ang tama o mali. Sa mga pagkakataong iyon, siya lang ang mahalaga. Ngunit may mga sandali rin na nararamdaman kong may misteryo sa pagitan namin. Minsan, bigla siyang magtatago ng cellphone niya kapag may tumatawag o kaya'y iiwas ang sagot sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa kanyang trabaho o pamilya. Hinayaan ko na lang. Iniisip na siguro'y may mga bagay lang siyang gustong itago sa akin. Sino ba naman ako para magtanong ng sobra? Hindi naman ako ang opisyal na bahagi ng buhay niya. Pero umaasa akong magiging akin siya balang araw. Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na restaurant sa labas ng lungsod, napansin kong tila balisa si Marco. Panay ang tingin niya sa cellphone niya at kahit anong pilit kong magtanong, ngingiti lang siya at sasabihin, "Walang problema, mahal. Gusto ko lang makasama ka." Ngunit hindi ako mapakali. May kung anong bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pag-uwi namin, inalok niya akong ihatid sa apartment ko. Tumanggi ako. Gusto kong maglakad mag-isa at mag-isip. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumibigat sa dibdib ko. Para bang may anino na nakatago sa likod ng mga ngiti ni Marco at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Habang naglalakad ako, bigla akong nakatanggap ng text mula sa isang hindi kilalang numero. "Alam mo ba kung sino si Marco sa buhay mo? Alam mo ba kung sino siya sa akin?" Napahinto ako. Tila bumagsak ang mundo ko sa bigat ng mensaheng yon. Hindi ko alam kung dapat kong pansinin ito o hindi. Pero ang kuryosidad ang nagtulak sa akin. Sumagot ako. "Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin?" Mabilis ang naging tugon. Ako ang asawa niya. Halos mabitiwan ko ang cellphone ko sa gulat. Hindi ko alam kung paano magre-react. Nanlalamig ang mga kamay ko at ang puso ko ay parang dinudurog sa bawat segundo. Paano nangyari ito? Paano ako naloko ng ganito? Hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan ang mensahe, pero ang sakit ay parang totoo na. Pag-uwi ko sa apartment, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Naghalo ang galit, pagkabigo at awa sa sarili ko. Paano ko hinayaang maramdaman ang ganito para sa isang lalaking hindi pala akin? Sa gitna ng pag-iiyak, tumawag si Marco. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi, pero sa huli, pinindot ko ang answer. "Mahal, bakit parang malungkot ka?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Marco, may gusto akong itanong." Sagot ko. Nanginginig pa ang boses ko. "May asawa ka ba?" Tahimik, walang sagot. Ang katahimikan niya ay parang isang pagsabog sa loob ng puso ko. Alam ko na ang sagot bago pa siya magsalita. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Halos bulong. Halos mapuwing ako sa dami ng luha. "So, totoo nga. May asawa ka." "Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Mahal kita. Pero mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi na kami masaya. Matagal na kaming nagkakalabuan. Pero hindi ko pa rin kayang iwan siya. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko." Mga anak? Parang binaril ako sa dibdib. Hindi lang pala siya may asawa. May pamilya pala siyang buo. Biglang bumalik lahat ng alaala. Ang mga sandaling magkasama kami. Ang mga pangako niyang wala ng iba kundi ako. Ang mga ngiti at yakap na akala ko ay akin lang. Paano niya nagawang pagsabay ng dalawang buhay na ito? Marco, alam mo ba kung gaano kasakit ito? Pinaniwala mo akong mahal mo ako, pero hindi mo sinabi ang buong katotohanan. Ginawa mo akong kabit. Halos hindi ko masabi ang huling salita. Nakakadiri, nakakasakit. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ito.
Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hindi sinasadya. Marco, ang pag-ibig ay hindi aksidente. Pinili mong gawin ito. Pinili mong saktan ako. Sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses niyang pakiusap. Bigyan mo ako ng oras. Ayusin ko ang lahat. Huwag mo akong iwan, mahal. Tumawa ako, pero hindi dahil masaya ako. Tumawa ako dahil sa lungkot, sa sakit, sa galit na hindi ko maipaliwanag. Marco, ano pa ang aasahan ko sa'yo? Mahal mo ako, pero hindi mo kayang maging akin ng buo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Binaba ko ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga susunod na araw. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako magiging parehong babae pagkatapos nito. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa opisina, may napansin akong babaeng nakatayo sa labas ng building. Maganda siya, elegante, at halatang may pinagmulan. Sa likod ng kanyang mga mata, may galit na hindi maitatago. Nagkatitigan kami at alam kong siya ang nag-text sa akin kagabi. Lumapit siya sa akin, walang pag-aalinlangan. Sa boses na malamig at puno ng tensyon, sinabi niya, "Ako si Elena, asawa ni Marco, at gusto kong makipag-usap sa'yo." Napalunok ako. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi matatapos ang sakit na dulot ni Marco. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang susunod niyang sasabihin. Alam kong mahal mo siya, pero hindi lang ikaw ang niloko niya. May iba pa, hindi lang tayo dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa coffee shop kung saan kami unang nagkakilala ni Adrian. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may puwersang nagtutulak sa akin na muling balikan ang lugar na yon. Parang umaasa akong maibabalik ko ang mga araw na punong-puno ng saya, ng kilig, ng ilusyon. Naupo ako sa parehong mesa, umorder ng parehong kape, at tumitig sa pinto na parang sinisilip kung siya'y papasok. Lasing ako sa alaala ng aming mga sandaling magkasama. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin ang katotohanan. Kasinungalingan ang lahat. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko habang iniisip ang bawat paghawak niya sa kamay ko. Ang bawat bulong niyang ikaw ang mundo ko, na ngayon ay alam kong wala palang halaga. Paano niya nagawa iyon? Paano niya ako pinaniwala na ako lang, na ako ang mahalaga, habang may asawa at anak pala siyang uuwian? Habang nakatingin sa tasa ng kape, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa likuran. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o talagang naririnig ko siya. Nang lumingon ako, naroon si Adrian, nakatayo, nakatingin sa akin. Ang puso ko'y muling bumilis, pero may halong galit, sakit at pangungulila. Ang lalaki na minahal ko, ang lalaki na sinira ang mundo ko, narito sa harap ko, tila walang bahid ng pagsisisi. Claire, tawag niya sa pangalan ko. Malumanay, pero may bahid ng kaba. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na yon. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang tanungin, gusto ko siyang yakapin. Pero hindi ako gumalaw. Tumayo lang siya roon, naghihintay sa kung ano ang gagawin ko. "Ano pang ginagawa mo rito?" Tanong ko sa boses na puno ng puot. Hindi ko na nagawa pang pigilan ng luha ko. "Wala ka bang konsensya? Hindi ba sapat ang sakit na idinulot mo sa akin?" Humakbang siya papalapit, pero inunahan ko siya. Tumayo ako, tinulak ang upuan at hinarap siya. "Ano bang gusto mo? Ano pa bang kailangan mo sa akin?" Nanginginig ang boses ko, pero hindi ko na inisip kung sino ang nakakarinig. Wala akong pakialam. Sa mga oras na yon, ang mundo ko ay umiikot lamang sa kanya. Sa sakit na dulot niya, sa pagtataksil niya. "Claire, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Mahal kita," sabi niya. Pero ang mga salitang iyon ay parang lason sa pandinig ko. Mahal daw niya ako, pero paano? Paano niya ako minahal habang may pamilya siya? Paano niya ako minahal habang niloloko niya ako? "Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagamitin para takasan ang buhay mo. Kung mahal mo ako,
Hindi mo ako dadalhin sa ganitong sitwasyon. Naramdaman ko ang bigat ng galit ko sa dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong mawala sa lugar na yon. Pero hindi ko magawa. Parang may humawak sa mga paa ko. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin na parang sinasabi ng mga mata niya ang mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Pero hindi iyon sapat. Hindi iyon kailanman magiging sapat para burahin ang sakit na iniwan niya. Mahal kita, Claire. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay ko ngayon. Pero alam kong ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Bulong niya. Parang may bahagi ng puso ko ang gustong maniwala, pero mas malaki ang bahagi na gustong magalit. Hindi ko na alam kung alin ang tama. Bago pa ako makapagsalita, may pumasok na babae sa coffee shop. Maganda siya, mukhang kagalang-galang. Napalingon si Adrian at doon ko nakita ang pagbabago sa ekspresyon niya. Agad siyang yumuko, parang nahihiya. Ang babae ay diretsyong lumapit sa amin at ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ko. Nang tumingin siya sa akin, ngumiti siya, pero hindi iyon ngiting kasiyahan. Parang ngiti ng isang tao na alam ang kanyang kalamangan. Ay, ikaw siguro si Claire. Sabi niya, malumanay, ngunit may sundot na laman ang bawat salita. Hindi ko alam kung paano siya kilala, pero naramdaman ko ang malamig na hangin sa pagitan namin. Hindi ako makasagot. Tumayo lang ako roon. Tahimik, naguguluhan, takot. Adrian, mahal, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sabay hawak sa braso ni Adrian. Ang salitang mahal ay parang palaso sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko natitiis ang mga nangyayari, pero naroon ako, nanatiling nakatayo, nanatiling humihinga. Hindi sumagot si Adrian. Tumitig lang siya sa akin. Parang sinasabi ng mga mata niya ang kanyang paghingi ng tawad. Pero ano ang silbi ng tawad sa ganitong sitwasyon? Wala na. Sira na ang lahat. Bago pa makapagpatuloy ang usapan, kinuha ng babae ang cellphone niya mula sa bag at may pinakita sa akin. Isang litrato. Ang litrato namin ni Adrian, magkasama. Masaya. Nakangiti. Ang litrato na minsan kong inisip na simbolo ng pagmamahalan, pero ngayon ay naging ebidensya ng pagkawasak. Alam ko ang lahat, sabi niya, malamig. Alam ko na ikaw ang kabit ng asawa ko. Naramdaman ko ang panlalamig sa buong katawan ko. Ang salitang kabit ay bumalot sa akin na parang kadena. Hindi ako makakilos, hindi ako makapagsalita. Tumitig lang ako sa litrato, sa babae kay Adrian. Sa sandaling iyon, ang mundo ko'y tuluyang gumuho. Mahal, uuwi na tayo, sabi niya kay Adrian, sabay hila sa braso nito. Hindi tumingin si Adrian sa kanya. Tumitig lang siya sa akin na parang may sasabihin pa. Pero wala na akong pakialam. Tumalikod ako, lumabas ng coffee shop at iniwan sila roon. Ngunit bago ko tuluyang maisara ang pinto, narinig ko ang boses ng babae, malamig, ngunit punong-puno ng puot. Mag-ingat ka, Claire. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Pagkatapos ng ilang araw na halos hindi kami nagkausap ni Marco, naramdaman kong unti-unti nang lumalayo ang mundo niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa dami ng trabaho niya o sadyang sinubukan niyang umiwas. Ang dating mga tawag niya tuwing umaga ay napalitan ng tahimik na mga oras. Ang mga mensahe niyang puno ng lambing ay naging simpleng busy ako. Ang sakit ay parang matalim na kutsilyong unti-unting hinihiwa ang puso ko, pero pinili kong magtiis. Mahal ko siya at naniniwala akong may dahilan ng lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sofa, hawak ang cellphone na halos wala nang natatanggap na mensahe mula sa kanya, biglang nagring ito. Si Marco. Agad kong sinagot, kahit na nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Pwede ba tayong magkita bukas? Tanong niya, halatang may bigat sa boses. Oo naman. Sagot ko agad, kahit na hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Anong oras? Saan? Sa usual na lugar, 8:00 ng gabi. Hindi ko na pinilit alamin ang dahilan. Basta ang mahalaga, makikita ko siya. Mula sa pagkalungkot,
Biglang bumalik ang kaunting saya sa akin. Kinabukasan, dumating ako sa lugar ng mas maaga. Ang restaurant na madalas naming puntahan ay tahimik at may malamlam na liwanag. Umupo ako sa sulok na mesa na palaging inuupuan namin. Habang naghihintay, napansin kong ang bawat tunog, ang lagasas ng tubig mula sa fountain sa labas, ang mahinang tugtog ng piano, ay masyadong malakas para sa akin. Parang sinasabing may mangyayari ngayong gabi na magbabago sa lahat. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Marco. Nakasuot siya ng itim na polo at mukhang pagod. Pero ang ngiti niya, kahit kaunti, ay parang sinag ng araw sa makulimlim na langit. Umupo siya sa harap ko. Halos hindi ako tinitingnan. Salamat sa pagpunta, bungad niya, pero may halong alanganin. Marco, ano ba ang nangyayari? Tanong ko. Hindi na makapaghintay. Parang ang dami mong iniisip. May nagawa ba akong mali? Huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon, alam kong may mabigat siyang sasabihin. Hindi mo kasalanan. Sagot niya, walang mali sa'yo. Ako ang may problema. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? May kailangan akong ipagtapat, sabi niya. Unti-unting binaba ang tingin sa mesa. Pero bago ko sabihin, gusto kong malaman na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang yun ang nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Pero alam kong may kasunod na masakit. Hindi ko alam kung kaya kong marinig. Marco, ano ba ito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sabihin mo na. Tumayo siya mula sa upuan at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko, pero ang init ng hawak niya ay hindi nakatulong para mawala ang malamig na pakiramdam sa loob ko. May pamilya ako. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Tila tumigil ang mundo. Ang bawat tunog sa paligid ay nawala. Ang mga ilaw sa restaurant ay nagdilim. Ang puso ko, na dating masigla at puno ng pagmamahal para sa kanya, ay biglang bumagsak. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. May asawa ako at may anak. Dagdag niya, mas malakas na ngayon ang boses. Pero hindi ko sinadyang mahalin ka. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa ito. Ang mga salitang yon ay parang mga saksak sa puso ko, isa-isa, paulit-ulit. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang may asawa siya o ang katotohanang minahal niya ako kahit alam niyang mali. Marco, bakit mo ginawa ito sa akin? Tanong ko, halos hindi maipaliwanag ang sakit sa boses ko. Alam mo bang binigay ko ang lahat para sa'yo? Mahal kita. Pero niloko mo ako. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya pa rin ang kamay ko. Pero ngayon, parang mas mabigat ang bawat segundo na magkasama kami. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko kaya ang ganitong sitwasyon. Pero bago ako makalayo, hinabol niya ako, hinawakan ang braso ko. Sandali lang, sabi niya, halos pakiusap. Huwag kang umalis, hindi mo naiintindihan. Mahal kita, pero hindi ko kayang saktan ang pamilya ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mahal niya ako, pero mas mahal niya ang pamilya niya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang halaga ko. Parang ako lang ang reserba, ang hindi mahalaga. Tumayo ako sa harap niya, tinitigan ang mga mata niyang puno ng pagkalito. Marco, hindi ko alam kung anong plano mo, pero alam mo bang wala kang karapatan na maglaro sa damdamin ko? Hindi ako laruan. Bago siya makapagsalita, tumalikod ako at naglakad palabas ng restaurant. Hindi ko alam kung susundan niya ako, pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga, kailangan kong bumangon mula sa sakit na ito. Kahit hindi ko pa alam kung paano. Sa labas, malamig ang hangin. Pero ang pinakamalamig ay ang katotohanang minahal ko, ang isang lalaking hindi kailanman magiging akin. Ngunit bago ako makalayo sa kalsada, biglang may humarang na babae sa harap ko. Nakasuot siya ng pulang damit at may hawak siyang cellphone. Hindi ko siya kilala.
Pero ang tingin niya sa akin ay parang matagal na niya akong pinag-aaralan. Ikaw ba si Ella? Tanong niya. Matalim ang boses. Nagulat ako. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti siya, pero hindi ito mabait na ngiti. Ako ang asawa ni Marco. Pagod na pagod ako noong araw na yon. Halos hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay sa dami ng papel na kailangan kong tapusin sa opisina. Pero kahit anong pagod ang nararamdaman ko, iba ang sigla ng puso ko tuwing magbubukas ang telepono ko at makikita ang pangalan niya. Si Marco. Siya ang dahilan kung bakit kahit anong hirap ay kaya kong tiisin. Sa bawat tawag niya, sa bawat mensahe, parang nawawala ang bigat ng mundo. Pagka-uwi ko, agad akong tumawag sa kanya. Hindi ko mapigilang ngumiti habang naririnig ang boses niya sa kabilang linya. "Na-miss kita," sabi ko. Pilit na itinatago ang kilig sa tono ng boses ko. Narinig ko ang bahagyang paghinga niya bago siya sumagot. "Na-miss din kita. Pero sorry, hindi kita matatawagan mamaya. May kailangan akong asikasuhin." Parang may kumurot sa puso ko. Madalas nang ganito ang sitwasyon. Lagi siyang may dahilan kung bakit hindi kami pwedeng mag-usap ng mas matagal. Pero hindi ko siya masisisi. Alam kong marami rin siyang iba pang inaasikaso. Lagi niyang sinasabi na abala siya sa trabaho at naiintindihan ko yon. Mahal ko siya. Kaya natutunan kong magpatawad kahit na minsan ay nararamdaman kong may kulang. "Okay lang," sagot ko. Pilit na itinatago ang lungkot sa boses ko. "Basta mag-ingat ka." Pagkatapos ng tawag na yon, sinubukan kong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pero paano ba mapipigilan ng puso sa pagdududa? Gabi-gabi, nararamdaman ko ang puwang sa pagitan namin kahit pa sinasabi niyang mahal niya ako. Kinabukasan, nagpasya akong sorpresahin siya. Alam kong abala siya, pero gusto ko sanang makita ang ngiti niya. Bumili ako ng paborito niyang kape at nagpunta sa opisina niya. Hindi ko sinabing pupunta ako. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Pagdating ko sa opisina niya, tinanong ko ang receptionist kung naroon si Marco. Saglit siyang tumingin sa computer at ngumiti. "Ah, nasa conference room siya, pero mukhang busy ngayon." Nagpasalamat ako at naghintay sa lobby. Dumaan ang oras, pero hindi pa rin siya lumalabas. Hanggang sa napansin ko ang isang babaeng pamilyarang mukha. Nagtataka ako kung saan ko siya nakita, pero hindi ko mawari. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks, pero ang aura niya ay elegante. Nang dumaan siya malapit sa akin, napansin niyang nakatingin ako. Ngumiti siya, pero may kung anong bigat sa tingin niya. Parang may alam siya na hindi ko alam. Hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin ng receptionist. Sino po siya? Si Ma'am Lila. Siya ang asawa ni Marco. Bigla akong natigilan. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko o guni-guni lang. "Asawa?" Tanong ko. Pilit na iniintindi ang sagot niya. Tumango ang receptionist. Tila walang kaalam-alam sa kaguluhan sa utak ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Pero wala akong lakas. Tumayo ako. Bit-bit pa rin ang kape na dapat sana ay sorpresa ko para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makausap si Marco. Lumabas ako ng opisina at naglakad ng walang direksyon. Hindi ko na napansin ang init ng araw. Ang isip ko ay balot ng tanong. Paano? Bakit? Ganoon ba ako kabobo para hindi mapansin? Hindi ko na malayang nasa harap na pala ako ng isang restaurant. At doon, sa loob, nakita ko si Marco. Kasama niya si Lila. Magkasama silang kumakain at ang saya sa mukha nila ay tila isang suntok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa loob, pero bago ko pa namalayan, nasa harap na nila ako. "Marco?" Tawag ko. Nanginginig ang boses ko. Napalingon siya at ang gulat sa mukha niya ay hindi niya naitago. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. Pero alam kong alam na niya ang sagot. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako kay Lila na tila naguguluhan din. "Ikaw ba ang asawa niya?" Tanong ko. Diretso, walang pag-iwas. Tumayo si Marco.
Pilit akong hinila palabas ng restaurant. Hindi dito, please, bulong niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Matagal na ba kayong magkasama? Tanong ko ulit. Mas malakas ang boses. Hindi ko na alintana ang mga taong nakatingin. Si Lila ang sumagot. Kalmado, pero may bahid ng sakit sa boses. Oo, magdadalawang taon na kaming kasal. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Parang nawalan ako ng lupa na tinatapakan. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagbigay ng pangarap sa akin, may pamilya na pala. Tumalikod ako. Hindi ko na kaya pang makinig. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang boses ni Marco. Hindi kita niloko, Clara. Mahal kita. Napahinto ako. Mahal daw niya ako. Paano niya nasasabi yon kung may asawa siya? Paglingon ko, nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagmamakaawa. At sa likod niya si Lila, tahimik pero nanlalalim ang tingin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang ako ang nasasaktan. Sa laro ng pagmamahal na ito, lahat kami ay talo. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Sinagot niya ito. Halatang balisa. Oo, pupunta na ako, sabi niya at tumingin sa akin. Bakit? Tanong ko, puno ng galit. Ano na naman ang dahilan mo? Hindi siya sumagot agad. Pero bago siya lumabas ng restaurant, binitiwan niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ko. Clara, may anak kami ni Lila at nasa ospital siya ngayon. Nang araw na yon, nagising ako ng may kakaibang bigat sa dibdib. Isang bagay ang gumugulo sa isip ko pero hindi ko mawari kung ano. Parang may alingas-ngas na hindi ko maintindihan. Tahimik pero nakakagimbal. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong itulak ang mga alinlangan sa likod ng isip ko. Alam ko, darating siya mamaya. Si Marco, ang lalaking minahal ko ng buong puso. Sinalubong ako ng araw ng may ngiti, pero ang init nito'y tila may halong kirot. Habang nag-aayos ako, pinalad ko ang sarili kong huwag magdalawang isip. Mahal ko siya, at alam kong mahal niya rin ako. Hindi ba't paulit-ulit niyang sinasabi sa akin? Ikaw ang mundo ko, Selena. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa kabila ng mga salitang yon, may bahagi ng puso ko na tila kumakalam. Parang may kulang. Pero tinakpan ko iyon ng bulag na paniniwala. Sapat na ang pagmamahal niya, di ba? Nagkita kami sa paborito naming lugar. Isang maliit na kainan sa may gilid ng bayan. Kung saan palaging tahimik at malayo sa nagmamasid na mata. Doon kami laging nagkukubli, nagtatago mula sa mundo. Nang dumating siya, magaan ang mga hakbang niya, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Selena, sabi niya, sabay hawak sa kamay ko ng mahigpit. Alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Tumango ako, pero may kung anong bumigat sa puso ko. Ang tono ng boses niya, ang paraan ng pagkakatingin niya sa akin. May bahid ng pagkabahala. Ano ang problema, Marco? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Gusto kong magpanggap na matatag ako, pero ang totoo, ang bawat bahagi ko'y nababalot ng takot. May kailangan akong sabihin sa'yo. Malalim ang hiningang binitiwan niya bago muling nagsalita. Ang tingin niya sa akin, parang may pangungumpisal. Selena, mahal kita, pero may bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Pakiwari ko'y tumigil ang mundo. Pinilit kong huwag mag-isip ng kung anumang masama. Pero ang dibdib ko'y tila pinipiga. Ang mga salita niya'y bumilis ang takbo sa utak ko. Pero hindi ko maipaliwanag. Ano iyon, Marco? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Inabot niya ang isang papel mula sa bulsa ng kanyang jacket. Sa unang tingin, parang ordinaryong dokumento lang. Pero nang mabuksan ko ito, ang mga salita ay sumakit sa mata ko. Parang mga karayom na tumusok sa puso ko. Birth certificate, pangalan ng bata, pangalan ng ina, at pangalan ni Marco bilang ama. Selena, wika niya, habang pilit na inaabot ang kamay ko. May anak na ako. May asawa ako. Ang buong katawan ko'y nanigas. Parang sinampal ako ng hangin.
Ang mundo ko'y biglang umikot ng mabilis, pero sa parehong pagkakataon, parang tumigil ang lahat. Ang mga tao sa paligid namin, ang ingay ng kainan, ang tunog ng mga plato't kubyertos, lahat iyon nawala. Ang naiwan na lang ay ang masakit na katotohanan sa harap ko. Paanong? Hindi ko maituloy ang tanong. Ang mga salita'y nakapako sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, na niloko niya ako o na minahal ko siya ng buong puso nang hindi ko alam ang totoong kwento. Hindi ko sinadya si Lina. Sagot niya, tila nagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi kita gustong saktan, pero mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Ang mga salitang yon ang mas lalong nagpaikot sa ulo ko. Paano niya nasabi yon? Gayong may pamilya na pala siya. Tuwing magkasama kami, tuwing tinitingnan niya ako, tuwing hinahawakan niya ang kamay ko. Paano niya nagawa ang lahat ng yon nang may itinatagong ganito? Tumayo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga mata ko'y puno ng luha, pero pilit kong tinatanggal ang sakit sa pamamagitan ng paghinga. Hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko kaya. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Selena, please, pakinggan mo ako. Bumitaw ako sa pagkakahawak niya, pero bago ko magawa ang anumang hakbang, isang pamilyar na tinig ang narinig ko mula sa likod. Marco? Lumingon ako at doon ko nakita ang isang babae. Maganda, matangkad at eleganteng tinitingnan kami. Sa tabi niya, may isang batang lalaki na hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata ng bata'y pamilyar, mga matang tila nakita ko na noon, pero hindi ko maipaliwanag kung saan. Marco, ulit ng babae, pero ngayon, may halong galit ang boses niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako makahinga. Ang utak ko'y naglalaro ng mga imahe na hindi ko maintindihan. Ang babae, ang bata, si Marco. Ang mga salitang binitiwan niya, ang mga mata ng bata. Tila biglang bumagsak ang lahat ng piraso ng palaisipan at ang katotohanan ay tumambad sa akin. Hindi lang basta siya may pamilya. Ang pamilyang yun ay narito, sa harap ko. Tiningnan ako ng babae, ang mga mata niya'y puno ng tanong. Sino siya, Marco? Ang tanong na yun ang tila huling pako sa kabaong ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko. Parang nilamon ako ng lupa, kinain ng kawalan. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, ang bata ang naglapit sa akin. Ikaw ba ang kaibigan ni Daddy? Tanong niya, ngumingiti. At doon, sa ngiti ng batang yon, nakita ko ang mga mata ni Marco. Mga matang minahal ko, mga matang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang mga mata ng bata ang nagbigay sa akin ng masakit na katotohanan. Ako ang kalabisan. Ako ang intruder. Ako ang taong hindi dapat narito.